Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Hey, just a boy! Dalawang kape. Kasi nasapihin. Actually pare, nagsiself-hype siya kasi kakatapos na namin kumain mga pre. Yeah. So, alam nyo na, medyo mababa energy Paka-sharap, no? Sarap ng kare-kare, okay na. Oo, no, yung sabaw, no? Ang dinuguan. Sarsa niya, masarap. Kansi. Ano yung ulam natin kanina? Kansi, chicken and Chicken. asal. Kanzi. Pecho. So, sarap. So, yung mga pare, kung wala kayong masculine role model sa mga paligid ninyo dyan, pare, welcome kayo rito. Wala kayong brotherhood, welcome kayo rito, mga pare. Kami ang magpupunan. Ano ba tamang ito? Pupunan? Magpupuno. Magpupuno ng masculine sa inyo. Hindi namin kayang maligaw. Sunod lang kayo rito, mga pare. Yung kanzi ba, delicacies ba ng anong lugar yan? Bacolod, pre. Bacolod. Bacolod. Parang sinigang siya ng Bacolod. Halo siya ng ng parang para sa akin, bulalo tsaka sinigang. Parang Nagmi-mix, no? Na may asim na okay naman. Oo. Nung pumunta ako ng Bacolod, pre, nang hinahanap ko, grabe yung kansi nila ron. Mas masarap pa dun, ha? To be honest lang, mas masarap pa dun sa kanina natin kanina. Iba yung kansi ron talaga. Ayun sa literal na Bacolod, hindi ganun. Ganun din, pero mas masarap yung timpla nila dun. Hindi ko alam anong gamit nila. Basta Timpla dito o doon sa doon sa Bacolod. Mas masarap. literal na Bacolod? Siguro dahil din. freshness ng baka. Baka. Yan Pwede. kaya Kasi ganun. itatravel pa yan eh. Diba? Pero ano yun, pre, medyo may pagka Anghang. oily. Oily. Kung oily na yung bulalo, mas oily yung kansi, pre. Yun yung napansin ko. Kaya medyo hindi ko rin siya masasuggest kung aaraw-arawin mo. Sebo. Oo, dito. Makain ka papaitan? Hindi. Bakit? Di ba ano yun, yung parang dalagyan ng tayo. Sabi sa sabi inyo niya. Ayaw nyo kasi maniwala, may kasama na ako dito. Lalagyan ng Ayaw tayo. nyo Paano mo nalaman kung di mo Ayaw nyo kinakain? kasi maniwala. Hindi, sabi nila eh. Pero di ka talaga kumain. Hindi Parang mo yun kumakain. talaga kasi. Pero masarap. Tuwalya, hindi ako kumakain. Oh, masarap. Tuwalya yung kare-kare kanina, Oo, pre. pero hindi ko kinain. Ba't mo kinain? Talaga. Hindi ko alam, hindi ko. Kinikilabutan ka sa texture. Oo, kasi nung bata ako, pag ganun niluluto, sabi ko, ano to? Masarap sa goto yun, tuwalya. Kumain kami ng papaitan kahapon sa Laguna, pre. Oo, kumain ka. Hindi siya kumain. Pera. Ayaw niya. Pero kasi paborito ko yun, pre. Oo? Paborito ko yun kasi, ano ba yun? Kasi pagka ulam na, ano ba yung lasa ng papaitan? Parang sinigang din. Oo, Parang ganun din, sinigang. Mga ganun, Na mapait. maasim ng konti. Pag basta may asim, puta na matik. Paborito ko talaga eh. Yung mga papaitan na nakakain natin dun sa lugar namin, yung sa Molino, masarap siya, na-enjoy ko talaga. Masasabi kong, sige, i-consider ko na sinabi nyo na tae yung nakalagay doon. Yeah? Hindi maniwala ah. I-consider ko na Kasama ako. I-consider ko na nakalagay sa papaitan Kaya ay nga daw tae. mapait eh. Oo. Ay, pampapait. Ang inaano nila pampapait kasi doon, yung Abdo. abdo. Hindi. Tae talaga, pare. Pero yun nga, yung sa Molino, yung kinakain ko doon, siguro in-adjust na nila yon. Light lang yung kulay niya. Oh, clear yung sabaw eh. Clear, pero may konting pait pa rin na masarap. Madilaw. Madilaw ng Madilaw, konti. diba? Oh, Ng pinapatakan talaga yun. Pero ito sabihin ko sa inyo, dahil ito nga, kahapon nga, sabi niya, kinuwento niya, hindi siya, hindi. Sila naniniwala. Kasi sabi, parang tae, ganun. Tapos, tinawag niya si ate, yung... Titinda, oh. Nagluluto. Ano ba kakampi? Tinanong, tae ba nakalagay dyan? Sinabi niya pa, ay hindi po, abdo po yan. Ngayon nagpaliwanag to. Kasi sabi ganito, meron siyang konting tae, napa-oo na si ate. Napaagay. Umamin, diba? umamin. Ngayon ganito, sabi ko nga sa Molino, clear yung sabaw ng nakakain namin papaitan. Dumating na yung papaitan nila, putang ina, kulay tae talaga! Kulay tae talaga! Bakit sobrang dilaw? Hindi, Pare, mag-green na green, pre, Mike. mag-green. Putang ina. Greeny black. Mag-green. Greeny black, tama ka, greeny Mag-green, black. oh. Oh, yung tayo ng kambing, ganun eh. Pero ako inano ko, sabi ko, baka ganito yung legit kasi. Yun talaga yung legit, pre. Mm. Ngayon, tignan mo yung kulay. Ayun nga. Oh, di ba? Puro tayo, di ba? Mag-green na. Ayaw niyo maniwala. Kaya sabi ko nung
Ay, ano yun. Parang nagmukhang munggo na ano eh. Ano ko yun, Dinurog. parang Sisa na-turn daw. off na tuloy ako sa ano Papaitan. Kasi boy, Papaitan eh. nanonood ako pag ginagawa sa amin yung papaitan. Ah, Mga ah. chewing ko ba? Talagang nilalagyan nila ng konting tae. Hmm. Kasi Seryoso? yung kasi yung pampapait eh. Pero akala, konti lang, may amount lang, hindi naman marami. Kasi pag sobrang dami, hindi mo na makakain. akala ko yun naman yung lalagyan ng tae ng mga ano ba, baboy yun, di ba? O Kambing. kambing. Ganon. So yun yung pinakalalagyan ng tae niya, alam ko, kaya mapait. Oo, parang gano'n. Hindi talaga inaalis yung dumi dun sa loob nga. Nakikita ko nga. Hmm. Eh sila, hindi nila ina-accept yung paliwanag ko na ano. Meron talaga yan, sabi ko. Meron yun, meron. Ah, okay. Comment down below nga. Ay, hindi pa rin ako naniniwala. Comment. Kasi paborito ko yun eh. Comment down below, may iba't iba bang luto ng papaitan na hindi hinahaluan ng etchas. Yan. I think Sabi niyo sa amin kung saan. I think yung papaitan ng Tagalog, hindi naman na nilalagyan yata ng just yung Kasi- talagang purong Tagalog. Pinupulutan namin sa amin yan. Oh, usually pulutan yan. Pinupulutan eh. So, hindi nga ganun ka... Pero maasim siya. Hindi siya yung pait na natikman may nyo pait kahapon. pa rin. Pero sobrang pait nga nung kahapon. Oh, yun kasi yung totoo. So, Kasi yun yung totoo. maraming etchas yun. Tumira si ate, sabi pa. Ano eh. Yung papaitang Tagalog, yun yung nakakain nyo sa inuman. Oo. Yung maasim lang na konting pait lang. Oo. Yung kahapon, tanga na sobrang black pare. Ganun talaga yung papaitan na yun. May tubol yun. may table, no? Pero okay lang naman yun kasi dahon lang naman ang kinakain ng... Ano, Grasa. Damo. damo ang kinakain ng kambing. Hindi na- Pero teka, pre. Diba, ano... So isa yung- daw, General ng Soy Army. No? Uso ko nasa mag-isa ka. Ari ako ng hip-hop underground. Oh, Ano, hindi nyo ako nadali, boy. Dami ko kape, Ayaw na oh. magpadali. Ang dami ko na kape, pre, oh. Oh, ha? Slick and dapper dyan kayo magbagapit. Acrylic, ha? Salamat sa nagbigay kay Adriana Marie. At Hi, sa Golden Boy. Adriana. Yung mga gusto ko eh, mababait na businesswoman. Wow. Golden Boy Boxing Gym, Metro Fight Club, dyan kayo magboxing. Mga kabataan, ingatan nyo lagi yung pera nyo, ha? Johnson Point para sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, pare, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Nandyan yung mga link sa description. Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets Ito naman si, ano naman to. sa TikTok, Facebook, YouTube. Puntahan nyo yung channel ko sa YouTube. Puntahan nyo yung channel ko sa Facebook. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Shoutout sa Acrylic ha kay Adriana. Hi. Hi, Adriana Marie. Hi, Adriana Marie. Tuloy mo yan, business. Butin. Hindi, maganda nga. Maganda, di ba? Nakita mo yung profile. Ay, yung profile nung gumawa. Oh, pinakita sa Maganda, akin. di ba? So, Maganda. tsaka ito, maganda to. Pag hindi ko pa nakita may ilaw eh. Pero ang ganda na Masyadong kagad. maliwanag. Maliwanag kaya di namin oo. inot. Kaya di namin. Kukontra dito sa camera, no? Yeah. So, ano gagawin natin? Pakilala ka na? Ayun. Pangarawa pa, suplado mo to here again. Pucha, pangalawang beses na natin dito. So, hindi ka na suplado, pare. Dito tayo. Approachable moto na siya. Approachable moto. May nag-comment na ganyan. Approachable moto na daw. Ayun, follow nyo ako sa TikTok natin, sa YT, sa Facebook page, and also sa Instagram natin. Yun. Ano ba mas effective sa babae na bagong kilala lang? Yung suplado approach? Susupladuhan mo ba? Or funny and humorous? Gandang question yun ah. Ano Ikaw, yung bro? base sa inyo? Anong sa tingin mo? Well, syempre, unang-una, ganito ah. May mga approach tayo na usually kailangan natin maging, being funny or maging nice sa kanila. Pag alam mo kaagad na hindi na nag-work, you need to change yung yung ginagawa mo. Pero yung being funny, nag-work yan pag pam-break ng pattern or pam-break ng yung sinasabi mo last time, breaking the ice. Kasi 'di ba pag nag-approach ka ng babae, lagi ko sinasabi, 3-second rule, pag minakita ka na babae na gusto mo, lapitan mo na kagad, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano kasi lahat ng bullshit sa utak mo papasok eh. So pag in-approach mo sila, so in 10 seconds kailangan makapag-break ka ng breaking the ice na mapatawa mo na sila. Pero yung pagiging suplado mo, syempre andun yung kumbaga pag suplado, hindi dapat araw-araw magkausap kayo or lagi kayong nag-uusap. So yun yung aking paniniwala pagdating sa creating attraction. Agree din kasi yung pagiging suplado nga part din siya ng yung push and pull talaga eh. 'Di ba yung push is
giving compliments. Nandiyan na yung pagiging compliment at saka pagiging funny mo. Push yun di ba? Ang pull naman is yung ipupull mo yung attention mo sa kanya. Doon papasok yung pagiging suplado. Para bang, Yeah. ano siya, a bit of both din talaga. No? Pagka, ako, sa game ko, a bit of both. A bit of funny. At syempre, babawiin ko rin. Hindi laging funny ka, hindi laging available ka. Magpupull ako by being suplado nga. Yung ganun. Correct. Alam mo ako pagdating sa part ng funny, ang approach ko sa funny, sarcasm eh. Hindi ko talaga inisip na Oo, yung para pick up line ka or... hindi. Isa sarcasm ko siya. Yun yung paraan ko para magpatawa. Tapos, ano ba to? Sa context ng cold approach ba yan? Hindi, iba pa yun. Iba- Pero Pero pwede rin. oo. Kasi pag tinitignan ko sa akin, wala talaga akong iniisip pagdating sa ganyan. Parang mabilis ako makaalis dun sa cold na sa cold na face sa babae. Kasi may pagka ka eh. Oo, no? Extrovert ka rin ng konti. Oo, kaya medyo medyo hindi ako makahimay pag usapang cold approach. Kasi ako, Sige nga, for example na lang. Paano ka mag-approach? Oo, for example, yan, may chicks na dyan na trip mo. Paano ang approach? Ilan taon ka na? 19? mga ganyan na Shut talaga up, no? Kahit pre. Gago talaga. Kasi ako, pag sa cold na setup, kukunin ko lang yung attention niya. Tapos, kung ano yung makita kong first impression, kung ano ba yun ng parang ayaw, pag gumiti, okay, tuloy tayo. Parang diretso pakilala na kaagad ako Diretso pakilala. So, bigyan ito ng senaryo. Sige, bigyan mo senaryo. For example, nasa beach tayo. Tayong Yan. apat nasa beach tayo. Yan, pupunta kami sa Elio, abangan nyo yan. Bababa kami dyan. Sa Elio tayo, apat tayo. Takaupo tayo ganyan. Pak! Tapos may apat din na babae dito sa tabi natin na nakikita mo nang medyo nag-iingay sila, nagpapapansin na, nag-choosing signal. Yun na may choosing signal na lagi nang tumitingin sa'yo. Anong gagawin mo na doon? Sige nga. lalapitan ko. Kung halimbawa sa setup, pupuntahan sa mesa. Mesa or sa sand lang tayo nakaupo. Kunyari, ini-enjoy natin yung sunset. Yan, ganyan. Pre, ganyan. Putangin na, may chicks ng bro. Tingin ng tingin sa'yo. Paano, for example, gagawin mo dyan? Pag tingin ng tingin, kukunin ko na lang talaga kasi rekta choosing signal rekta na yun Wala nang Hindi ko na makitaan ng ng mga pasakalye pag ganun So yun, nakuha na kagad yun. Pag binigay, okay, yan, magkukulit na ako. Di ba? Parang, kung tutusin, nangyari na sa atin to, nung magkasama tayo sa McDo nga, di ba? Nung may nilapitan tayong ganun. Nung nakita natin na tumatawa-tawa na yung babae, doon na kapag kulit, kinuha ko na yung mga accounts, ganun. Ganun lang Bigla basta sinabi mo na lang Oo. dumiretso ka na kagad sa kanya. Ganun na lang. Kasi beforehand, tingin na ng tingin Tingin na ng tingin Kaya parang, ano ba ang reason? Nga namang, para ma-verify mo rin kung bakit siya tingin ng tingin. Di ba? I see. Ganun. Tapos sasabihin namin, magmotor kami, kukwentuhan mo na. Motor kami doon, nakita namin, babike kayo. Ganun Ganun. Tapos message na lang. Nasa environment din minsan kung paano mag-approach Ano magandang hingin? Number, social medias? Social media. social Kasi parang di na uso yung number So, hindi na nila binibigay yung number nila. Masyadong Talaga ba? personal no? Oo, parang ganun. Talaga? Usually, Ikaw ba number ka? Number. Yung last dalawa na naging chick ko, number. Ganun pa rin, number pa rin yung iba Kasi, if ever na may boyfriend siya, at least hindi niya kailangan magtago ng wala siyang pressure pag tinext niya ako, di ba? Kasi pag may boyfriend siya sa Facebook, sa IG, habang makikipag-chat siya sa akin doon, mas malaki chance na umandar pa sa kanya yung pagkababae niya na poprotektahan niya yung sarili niya sa relationship Sa number na yun, doon siya malaki makapag-cheat, no judgment. Gets ko yun. Kasi, pag number, ano na rin parang, kasi pag binigay mo social media mo, makikita niya na lang agad ginagawa mo Diba?
Kumbaga wala nang curiosity. At baliktad nga parang mas too personal nga yung social media Yun. Ah, Pag talaga? inat ko siya, marami na kagad akong malalaman sa kanya Mas marami na siya malalaman sa akin. Correct. Mawawala yung mysterious. Siguro, sige, tatanggapin ko kung paano ba? Kasi ako pre, sa totoo lang, gusto ko yun. Ako rin. Gusto ko yun. Parang, Alin yung yung Makita ako. Magkakitaan Gusto na. ko yung makita sa social media ko. kakitaan mo. I see. Oo. Kasi, para yung judgment nandun na kagad. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na kagad. Which is nangyari naman nga. Yung nakuha ko dating contact, o makita niya yung account ko, siguro nakapag-decide siya na ayaw niya, hindi na lang siya nag-reply. Diba? Hanggang dun na lang. Mas okay na ako sa ganun eh. Mataas yung chance ng failure. lagi yun. Mataas sa Mataas. social media, pansin ko lang. Talaga. Based lang sa neton mga nakaraan. Bakit kaya? Hindi, ako, all goods yun sa akin. Para no waste of time na. Kung mag-fail siya, okay. Kung nagustuhan, if she like what she sees, Oo. pwede tayo mag-proceed. Kung hindi, wala nang aksayahan ng oras. Sabagay. Pero Kasi ako, in the first hand, kasi binil ko talaga yung social media ko para sa ganun eh. Para okay, pagka makita niya talaga, nakita niyo naman yung social media ko, talaga puro forma, di ba? Kasi binil ko siya para doon eh. When may asawa naman na tayo, so it is what it is, no? It is, di ba? Kinampi ko, bilis, di ba? Galing, no? So, pero dati, binil ko talaga sa ganun na para makita niya, ito yung ginagawa ko. Cool, di ba? Oh, if you see what you see. Kasi sa akin, isang this shit. isang benefit nung gano'n ang ginawa ko social media, kinomplement niya nung okay, nagkakuhaan na, may message ko na siya, oy, kamusta, gano'n. Konting kamustahan lang, uy, nagaganito ka pala, edi may signal na naman ako, gusto niya, pinansin niya, siya pa nag-bring up nung gano'n. Yung sa'yo, bro, sabi mo kanina yung sa'yo. yung Hindi mo natuloy. tag dito. Yan, yung kasi sabi mo nung kinuha mo yung social media niya, binigay naman sa'yo pero nag-reply ka. Nung nag-message ka, hindi na siya nag-reply. Hindi na tumuloy. At least nalaman mo na, hindi na natuloy. Kasi may mga ganun talagang babae, Mm. 'di ba? Bibigyan nila yung number, bibigyan nila yung social media, pero pag nag-reach out ka na, hindi sila talaga mag-aano. Kumbaga, I think nangyayari yun para lang para hindi ka ma-open or hindi ka Minsan pag hindi ka talaga trip, sige, para na lang, ma-feel good ka, bibigay na. May mga ganun totoo. babae. Minsan nga, di ba, may nangyari na sa inyo eh. Bumukha ka na nga eh. Tapos biglang tatamlay. Oo. Or baka binigay niya yon that time, gusto niya rin naman talaga. And then pag pwede. uwi niya ng bahay, Bago isip. change of heart na naman. Pwede. Ako okay na ako doon. Nagkabalikan na ex bigla. Okay na ako doon. Okay na ako sa ganun. Kasi, paano ba? Nakaranas na rin ako ng babae na sumama, tapos magpapasibak din naman talaga. Pero talagang ganun lang, magpapasibak lang siya. Hindi na nag-continue. Hindi na continue. Okay na rin ako na ma-eliminate na lang yung mga ganun eh. Okay na rin ako na ma-eliminate na lang yung ganun. Kaya, dun na sa context ng may pagka-personal kung social media para mapupunta agad kayo sa personal na part. Pero do you think it's a numbers game? Parang ganun. Ay, wala na ako sa ganun pre. wala. Kasi ako sasabihin ko, nakarami na ako, kaya hindi na ako masyadong interesado talaga na magpadami pa. Hindi na. Pero tingin mo nakakatulong yung nakakarami ka, kaya parang mas nagiging komportable ka na sa mga babae makipag-usap. Oo. Yun Nakakatulong. talaga. Agree. Lalo Diba? na nung, syempre, wala tayong may experience, wala tayong masasabi sa kanila kung kumonti lang tayo. Yeah, diba? yeah, Yung yeah. lima or 2-3 lang ang na-experience natin. Wala tayong masishare dito. Sa totoo lang. Kaya, agree ako doon sa, nababanggit na rin ni Isa daw yan dati na helpful din talaga sa lalaki yung kahit papaano madami kang sexual experience talaga Lalo pa ngayon na mas tuso nga ang babae ngayon. Pero mag-condom kayo Lalo ngayon. Agree. Kasi yung kalusugan ninyo. Oo. And also, ito, ano lang natin sa kanila, hindi kasi ito nabubrought up ever since. Dito lang natin masasabi yan sa Anti-Supot Podcast na kaya sobrang binibig deal natin yung game natin, hindi lang basta sa pera, sa babae. Isa sa mga game talaga na I think mag-agree talaga kayo is health. Yes, of No? course. Hindi mo magagawa mag-approach ng tama
Hindi ka makakaisip ng side hustle mo, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, na mag-perform sa corporate mo. Kung in the first place yung health mo hindi maganda talaga. No? Ako compromise. Di ba? Lahat damay. Correct. Kaya agree ka ba, pre? Suplado mo to na yung health talagang number one priority talaga. Yes. Number one. Yan ang ano eh. Kasi hindi mo may enjoy kung ano meron ka kung yung health mo napapabayaan mo. Maraming tao may pera pero hindi naman nila na-enjoy yung mga ginagawa nila everyday. Kaya nung last time na yung podcast nyo with Koy, yung sinasabi niya na pupunta siya ng Thailand ba yun? Yung about dun sa tinuturo, ang may mga lalaki umaten doon nasa 50 anyos na. Diba? Ang naging problema ng mga ganung lalaki, napabayaan nila yung sa babae. Kasi nga, more on work sila, more on money lang. Diba? Pero, hindi ko lang alam kung ano yung mga itsura ng mga 50 years old na yun. Pwedeng napabayaan din yung health nila eh. Pwede. Ako, malaki ang chance. Diba? Kasi kung ikaw na-maintain mo yung yung physique mo, kahit yung 50 anyos, may ano pa rin eh. Look young ka pa rin. Yes, And yes. maayos. Parang sino yun, yung Al Pacino, ultra, di ba? Ito pre, nung time na tinanong ko kay Koy na na ipagpapalit mo ba yung matabang katawan para sa billions? Ang hugot ko nun pre, yung katawan ko ngayon hindi naman ganun kaganda. Pero masaya ako sa katawan ko ngayon. Alam ko kung paano ko to pinaghirapan. Ambal. Inimagine ko talaga kung offeran ako ng business, magiging obese ako. Tapos bawal mo na papayatin ha. Bawal gagamitin mo pera mo para papayatin. Obese ka lang talaga. Hindi talaga. Yun talaga naramdaman ko. Parang okay na ako, tatrabahuhin ko na lang na libo-libo na lang ang pera ko. Hindi na billions. Pero alam ko kung paano ko ito pinaghirapan. Hindi ko to bibigay ng ganun eh. Ano kayang example ng obese na mapapatanggi ka talaga? Kasi may obese talaga. Sinong sa tingin mo example ng mataba na hindi ka talaga mapapapayag kahit bigyan mo ko ng bill? Magtuturo ako ng tao. Hindi, wag local man. Iyak yun eh. Yung foreign. Alam mo yung Sige. Si DJ Khaled. Hindi ko alam DJ itsura. Khaled. Another one. Yung mga ganun. Malaki din yun may eh. mas mataba pa doon. Pre, Gorlock. Yung pic ni Nico Avocado. Gorlock. Nico Avocado. Ay, naku, napakalala. Ayoko talaga. Si Avocado. Yung, Nung nagpataba siya? Oo. Ayoko talaga. Pero naalala niyo yung itsura niya Patalino dati? mo talaga, Josh. Oo. Yung ganun, yung yung mukbanger. Nico, no? Yun lang ba yun, pre? Si Avocado. Once ko lang yata na napanood yun. Nagpapayat yun? Nagpapayat siya, pero yung pic niya dati, nakita niyo yung itsura niya. Oo. Sobrang Ang bantot eh. Ang laki, pre. Ganun talaga. Tapos, yung leg niya nawala. Baba na agad, tas chest na. Yung, Nasa ibang bansa katanan. Okay. ano siya, sobrang lala na, pre. Parang kasing level na ng baba niya yung tiyan niya. Nandito yung baba niya, andito rin yung tiyan niya. Bakit siya Kainan. umabot ng ganun? Hindi, content niya kasi mukbang eh. Tapos wala siyang- kain. Wala siyang exercise. So, sobrang gusto niyang kumita nung huli, naka-dextrose na siya, tapos nagmumukbang pa rin siya. Part Utang ng inang suplado yun. mo. Nagde-dextrose siya, tapos nagmumukbang. Tapos sinusugod siya lagi sa hospital. Grabe naman yun for the content. Dalawa sila ng bading yun eh, parehas, dalawa. Ngayon, naghiwalay sila ng bading yung boyfriend, parehas sila ng bading, di ba? Naghiwalay sila kasi nga ang healthy nung ginagagawa nila. Yun ang mahirap na pinapakita sa sa social media. Kasi pwedeng Medyo maraming shoot na yun. Dapat yung pag magtaba ka na, hindi ka na naggaganyan ng content, no? Yung Tsaka kain pa ng kain. Ang pangit eh. Ako, pangit, napaka-unattractive mo. Yung may mga nakapalibot pang pagkain sa yung ganyan. Oo nga, no? Ang pangit! Naku, hindi talaga. Ano na lang ako. Kahit magsasaka na lang ako kaysa maging ganyan. Mas Mas okay pa pinamaliit yun. mo yung magsasaka, ganun. Hindi. Hindi mo niya sabihin yung katawan. Minamaliit ko yung mga obese na ganyan. Pero gagawin nakakatawa sa mga farmers eh. Wala akong makitang malaki tiyan na Diba? magsasaka. Yung tanginang yan. Parang hinahapo pag walang ganun. Gaganda katawan nila eh. Payat. Ito pa, para lang ulit ma-express ko kung ano. Kasi ang ugali lang talaga ng tao, totoo lang, na-achieve mo na yung dream mo. Pero kasi, syempre, pag na-achieve mo, parang normal na lang siya. Parang normal na lang siya. Kaya na makakaisip ka na naman ng kung ano-anong mga bagay na, di pala masaya maging dito, ganun. So,
masusukat ko na lang siya talaga na worst talaga yun eh. Worst talaga yung part yan. Pagdating ko sa parang sinasabi ko, halimbawa, itong ginagawa natin to, dream life na to. Yung mga nagme-message nga sa atin eh, gusto ko rin yung buhay nyo, gusto ko rin ng ganon-ganon. So, Gusto trumopa. gusto tumropa. May naano kami pre, nung ito lang, nung nasa Falls kami pumunta, nakasalubong kaming fan. Sabi niya, uy, kilala ko kayo ah. Ay, Soy, Josh, ganyan. Tapos picture, nakipagganyanan. Uy, gusto kong mapasok sa tropahan ninyo. Yung shoutout dun kay tropa na. Nag-comment pa sa kanya. Kasi yun nga eh, ano na siya eh, parang nag-evaporate kasi yung pakiramdam. Pag binalikan niyo yung panahon na pangarap ko tong ganito. Halimbawa, ikaw, yung clout mo, marami nangangarap ng ganyan. Habang ini-imagine nila yung clout mong ganyan, ang sarap sa pakiramdam, uy, gusto ko maging ganun, sana maging ganun na ako. Pero ngayon na ikaw nandyan ka na, sa totoo lang, hindi naman siya ganun kapakiramdam, heaven ako. Hindi din naman ganun eh. Di ba? Kumbaga, meron ka pa rin, may mga situation naman yung ganyang clout mo, kaya tuloy-tuloy ka pa rin sa pakiramdam mo, normal lang siya, di ba? So, ang ibig ko sabihin doon, pagdating nga sa katawan, na-achieve ko na to, napaghirapan ko na to, tangan laking kabawasan talaga nun na, ilagay mo sa ganung obese ka. Nakikita ko kasi, ewan ko pa ang image ko pag ganun, yun na yung pinakabaduy na eh. Yung pagiging mataba. Oo, tas ang alam lang ng tao, gusto mo magkakain lang. Wala kang silbi. Kain tayo. Ikaw ba naranasan mo bang maging mataba dati? Hindi naman, pero naranasan ko yung parang nag-overweight Chubby-chubby. ako. Pero ayoko ng ganun. Hindi yung talagang nagkatyan ka. Yeah, Ako kasi yeah. mataba ako talaga dati. Pero hindi to the point na yung talaga masasabi mo mataba ako. Yung parang malaman lang. Chubby chicks, gano'n. Oo, yung parang lumobo rin yung mukha ko. Pero Ilang percent fat, mga gano'n. siguro mga nasa 30. mga ganun. 30% Medyo di pa mataba nga yun. mga ganun. Tapos anong naano mo nun pre, nung na-overweight ka, anong naramdaman mo nun? Is that, yun ba yung reason bakit nag-workout ka? Anong Hindi, nangyari? Stop ka ba nun? Kasi bata pa lang kasi talaga ako. Mahilig na ako yung tumakbo. Yan. Athletic ka na pag ganun. Hindi naman athletic, pero mahilig ako tumakbo tapos mahilig ako yung mag-gym sa yung pag nakikita mo yung mga matatanda. Bakal gym. Bakal gym. Tapos sa likod namin, alam mo yung limbira ng manok. Okay. Tapos yung may semento na lata. Okay. Yung Nido. DIY na dumbbell. DIY Parang nido. Meron kami sa likod. Pag nagkamali ka ng bagsak, nababawasan yung semento. Napupokrat Meron kami nun sa likod kasi yung chewin ko nun, maraming manok, nag-aalaga naman. So yun ang Tapos nakita ko, minsan binubuhat nila, nagka-interest ako. Doon nag-start ang lahat na, tapos yun, makikilala mo yan, si Arnold Schwarzenegger na siya yung pinakasikat that time di ba? So, Legend yun. Tapos yun, nung nung dumating sa point na, yun nga, sinabi mo, balik tayo doon sa tumaba ako. Actually, mahirap maging ganun. Kasi yung pakiramdam mo, unang-una, lahat bawas. Energy mo, focus mo. Kasi, ang laging isipin mo, ba't ka hinihingal, ayaw mo hingalin, ayaw mapagod. Tapos, yung self-esteem mo, pwedeng bumaba. Pero dinidinay mo lang sa sarili mo minsan. Di ba? Ako, yun ang paniniwala ko. Kasi, ako hindi naman ako ganun sobrang taba. Pero, naramdaman ko yung talagang impact sa akin nung nadagdagan ako ng weight. Hindi siya masarap sa pakiramdam. Parang ang bigat nga niya gamitin yung katawan mo pagka mabigat kayo, nakakatamad, di ba? Correct. Tsaka, usually lakad na matataba pag ganun. Hindi siya pa diretso. Oo nga, bakit? Kasi nga, binabalansin nila yung sarili nila. Kusa na yun. Kasi, gumaga yung katawan mo, kailangan mag-adjust dun sa weight mo Kaya pala may ibang ganito sila. Hindi ko man mabasipon ganito, natural. Baka mag ganon. May ganun ang lakad Hindi, may ganun nga. Meron nga, Parang sa sumo, di ba? Oo. Hindi, pag ganun talaga. Ayun Hey, ano yun, ha? DTS ka ba? DTS ka? Ang kuha mo, boy, Kaya talaga, boy. Demonyo ka talaga, boy. Diablo ka. Ang kuha mo. Hindi, ganun nga. Puro pa ganun lakad nila kasi nga binabalansin yung sarili. Pero, kasi dati, so ako nag-chubby rin ako Iiyak na naman dito sa video na to. Tangin ka, gago kami pinapayak yun. Ay! Gago ka, tangin. Lakad.
Natural. Go. Hindi mo na masisi kung ba't ganito. Gago, Titiis ka madadamay ba? si Suplado mo to dyan sa pinagagawa ninyo, gago. Nakikitawa lang ho siya, hindi siya kasama. Di mo makilala yun. Sino ba yun? Oo, hindi kilala. Okay. Mm. Anong healthy tips mo naman sa mga taong nakikinig sa'yo? Ito, hindi kasama yung mga chubby na, yung mga matataba na nagwo-workout ngayon at willing. O willing, magbago. Oo. Hindi siya kasama sa mga pinagtatawanan namin. Yung mga willing magbago, willing pumayat, go nyo yan. Ano naman masasuggest mo sa kanila para mas bumilis yung ano ba? Okay. Kasi maraming gustong mag-gym talaga. Maraming gusto ng magandang katawan. Maraming gusto ng healthy lifestyle. Pero ang problema lagi sa mga gustong mag-workout, walang time. Yun ang lagi nilang sinasabi. Napalaban talaga Oo. yan. Pero pare-parehas lang naman tayong 24 hours eh. Wala naman may sobra sa atin na oras eh. Ang kailangan mo dito is maglaan ka ng oras. Kailangan mong at least makabuo ka ng new habit. 'Di ba? Pag meron kang bagong gagawin, kailangan meron kang, for example, MWF 6 PM. Pag na ano na yun, naset mo na sa mind mo yun, automatic na yun. Oo. 'Di ba? Parang podcast nyo, 'di ba? Every anong araw kayo? Thursday. Thursday, 'di ba? Thursday nandito kayo. Matik na 'yun. Kumbaga lahat ng gagawin niyo kung meron kayong gagawin for Thursday, wala 'yun. Hindi siya pwedeng pumasok sa araw Kung na meron 'yun. man, isi-set aside. Friday na lang yan. Kasi Oo, meron akong... correct. Kasi priority niyo maggumawa ng podcast eh. So syempre, ganoon din sa exercise. Hindi pwede na you find time. Dapat you make time. Make time. Yeah, you need to make time para doon sa... Kasi at the end of the day, walang magbe-benefits nun kundi ikaw. Ikaw. Tama. 'Di ba? So lahat ng ano man hirap niyan, gaano man kahirap niyan, or nagsasakripisyo ka, kailangan mo yun kasi at the end of the day, mas malaking impact nun kumpara dun sa, kasi sayang pag let's say kumikita ka ng medyo malaki-laki, tapos yun nga, yung nako-compromise yung health mo. So hindi rin siya ganun kaganda. Doon nga ako nagtataka eh. Pag nababawasan yung time ko sa pamimera, dahil napupunta sa exercise, akala ko malaking impact siya sa kaperahan, pero pag sinetasite mo yung work ng konti para mag-workout, hindi naman sobra palang naapektuhan yung pera mo. Yes. Hindi naman no? Ba't kaya ganun? Paano ba ganun na ano? Kasi 'di ba iniisip ko dati pag nag-boxing ako 3 hours, 2 hours, baka mabawasan yung kita ko. Hindi ka nakakagawa ng content eh. Oo, hindi ako nakakabira ng ganito, ng ganyan. Pero nung ginagawa ko na siya, hindi naman nababawasan yung kita ko. Parang parehas pa lang din naman. Minsan niya mas malaki pa eh. Parang, Kasi ang hindi kinaganda ma-explain doon, eh. ang kinaganda doon kasi pag nag-workout ka, iba yung feeling eh. Di ba? Ang sarap Parang sa pakiramdam nakadrugs eh. Di ba? So, mas kumbaga, nawala yung cloud sa utak mo eh. Kumbaga, pag lagi ka nasa loob ng kwarto mo, edit ka ng edit, minsan di rin masarap sa pakiramdam. Oo. Di ba? Mas naboblock din yung creativity mo. Yes, sa correct. Tama. Pero pag nag-gym ka, parang yun nga, yung may cloud ka sa utak mo nawawala, umahaliwalas. Mas nakakaisip mo ng idea. Biruin mo habang nag-ano ka, di ba, nagbabox ka. Habang sumusundo ka, mayroon pumapasok sa isip ng magagandang idea. Oo, totoo yan. Di ba? Kaya dapat, yung mga nasa mundo ng creation or creativity, dapat talaga magpapawis, no? Yes, napaka-importante nun. Totoo. And ito, tignan mo, naisip ko lang din na kanina pinag-usapan natin to pre. Nasa biyahe tayo kahapon. Mayroong isang, huwag nating, blind item na lang siya. Isang TV host, no? Isang TV host ang... Christopher Min? Hindi yun. TV host na lumabas sa bibig niya, pre. Lumabas sa bibig niya na, alam ko baka nabalitaan mo rin ito, baka kinontent mo rin ito dati. Sabi niya, yung may mga abs na yan, walang pera yan. Yung ganun, ewan ko, kilala mo na to. Basta TV host, sabi niya, yung mga may abs... 5,000! Oh. Yung may mga abs na yan, maganda lang katawan niya, pero walang pera yan. Mm. Now, okay, which is true, totoo naman talaga. Yes. But, tignan mo naman yung ano niya, galaw niya sa pag nasa show siya. Mainit ulo niya, no? Diba? Di ba? Ito nga mahirap. Ito sasabihin ko yan. sa'yo. Bibigyan kita ng jacket. Ito. Tignan mo to. Yung mga hater mo, Clip pre, niya, nag-aabang. clip yan. Yung mga hater niya, pre, nag-aabang. Ito, may sabihin na naman to si 8 Asset. wait lang. Clip niya. Yung si 8 Asset na to, wala talagang preno bibig niya ito. Enter. Pero totoo, mainitin ulo niya eh. Ni bossing, ni kuya eh, no? Di ba? Oh. Kasi ako nga kuya, sabihin ko sa'yo, yan na lang yung sa status mo,
yung mag-exercise ka, magpaka-healthy ka sa status mo, konting kembot na lang yun. So, yung konting kembot na yun, ibig sabihin, konting kembot sa araw-araw, kumbaga, pa 30 minutes lang. Walking. Ano ba naman yung pa 30 minutes sa saya na ng buhay mo? Yun na lang yung kulang mo. Naku, ang saya mo talaga. Tingin ko, boy, nakakulong siya. Mhm. Sa malungkot na sistema ng buhay niya at paikot-ikot. Kasi biruin mo at that age, gano'n ako kayaman, hindi na ako magtatrabaho eh. Oo, Pwede, no? pwede. Ang asikasuhin ko na lang health ko, family ko. Fucked up lahat sa kanya yung sigurado. Kaya, neto may latest na naman siyang kaaway. Parang isiniwalat siya ng intern niya na hindi daw maganda ugali, bawal mo siya tignan sa mata. Oo. Bawal siya. Kasi pag tinignan Bawal mo- yung ano? Oo, Eye contact? tatanggalin yung manager, supervisor. Sabi nga nila, hindi ko naman nakita ko lang din sa internet. Kung halimbawa, pagdadaan siya, dapat clear wala talagang tao. Clear, oh. Clear walang tao. Seryoso? Oo. Or pag na-caught up ka niya na sakto nandiyan ka, huwag kang titingin sa mata, nakaganon ka lang. So, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, huwag kang sasabay sa lakad niya. Grabe naman yun. Legit. Ang dami nagsabi ng mga nag-intern doon. Huwag kang gagalaw, nakaganon ka sa stay put, huwag kang titingin sa mata niya. Kasi pag tumingin ka, si Santi kagad yung kumuha sa'yo. Tutang. Yung team leader mo. Nagga-God mode siya no? Oo. So ako, tingin ko, fucked up yung family, ano niya, yung bang heart niya dun sa family niya, di ba? Ang init ng ulo niya eh, kasi hindi gagawin ng... Mabilis ma-trigger. Ang bilis. During live, nakipag-away, di ba? Eh pag nag-exercise ka, hindi mo naman gagawin yun. Oo. I think, sa tingin ko nga, yun yung kulang sa kanya. Yun na Kasi- lang eh. Kasi naniniwala naman ako itong tao na to, magaling to makipag-socialize kasi komedyante rin siya eh. Yeah. Diba? Galing saan lang ba siya? Drummer lang siya dati na punta sa host. So, I'm sure magaling talaga makipag-usap to. At making money, host siya, marami siya pero may building siya. Meron siyang helipad dyan sa Tagaytay. So, okay. May social skills na siya. Meron na siyang wealth. Kaso, dun siya lacking eh. Dun sa health. Sa health eh. No? So I think yung relationship niya dun sa sarili niya, yun ang medyo may problema siya. Sarili niya, God, Relationship and niya, family. Yan. Doon ako umiikot. Pero ako niniwala ko it all started talaga sa sarili mo lahat. Doon mo sisimulan sa sarili mo. Kasi magana yung domino effect na yun eh. Di ba? Kung maganda yung relationship mo mismo sa sarili mo, hindi ka gano'n na mabilis. Pag gano'n na puta, mabilis ka mainis, alam mo may something sa'yo eh. Totoo yun. Di ba? Ugali ng mga sugar yung tutusin, pre. Yung mga mabilis Bad. mainis. Kasi pag natalo yung kinabukasan, pare, urat yun. Isipin mo pag nasunugan sila, di ba? Pag nag-negative sila, pare, bad trip yung buong buwan yun, pre. Tapos nasugal niya pa yung kinita niya nung isang buwan. Bukas ulit siya, next month siya ulit kikita. Gagawang init ang ulo nung tao. Possible yun, tingin ko. Kaya yan ang na-realize ko pagdating sa exercise, physical activities. Kung sa translation nitong mga tao na to na... So, ang laki ng reward. Ako talaga binavalue ko ang laki ng reward. Tapos, habang tumatanda ka na hindi mo yun ine-execute, yung cost niya, palaki ng palaki yung cost. Yun ang nagpapahirap dun eh. Totoo. Palaki ng palaki cost. Kasi nga ang problema dun, utak mo na yung nagdi-disable sa'yo na ayaw mong gawin, na hindi mo siya gagawin eh. 'Di ba? Alam mo yun, kasi ang naano ko dun, ang ganda nga ng benefit. Ang ganda ng benefit, pero sinabi ng utak mo na wag nang gawin, castrated. Castrated. Pinutulang, disability pa rin yun eh. Sa existence mo sa mundo, para sa akin, disability yun. Kasi the fact nga na ang laki na ng mundo niya kung tutusin. Oo. Nasa mundo rin siya ng showbiz. The fact na sinabi niya na yung mga may abs na yan, wala talaga siyang planong pupasukin yun. Pre. Wala. And at the same time, tinan mo, ramdam niya rin na threat eh. Para gawin niya, sa babae niya kasi ibinanat yun yes, eh. yes, Alam niyang merong something, Threat kasi yun. may threat din yun sa kanya, kaya niya nga dinownplay eh, di ba? dinownplay. Pero, kaya mo naman eh. Kaso castration ng problema nga eh. Ang panlaban niya yung pera niya eh. Di ba? May pera siya eh. Hindi enough yun. Oo, hindi Kasi enough. kung enough yun, sana meron siya. Sabagay. Oo. At sana Diba? masaya siya. Masaya siya. Totoo. Hindi siya ganyan, hindi walang taong bad trip sa kanya. 'Di ba? Parang lahat na lang lumalabas. Kahit nga hindi nasabihin ng tao mag-spill yung mga intern, alam na natin ganun talaga siya. Sa camera, kahit live, pinapagalitan niya yung mga tauhan niya. Yun ba ang galaw ng isang taong healthy ang mind, healthy ang puso, diba? Naalala sa jogging yun. Kulang din nga, kahit jogging Naniwala na ka lang. doon? Walang outlet eh.
Oo, Kailangan yung outlet. mga nagja-jogging, chill lang eh. Pag Dahil- dito makasalubong mo dyan, good morning. Oo, di ba? Babading, di ba? Hindi ka kilala eh. Good morning. Yan, dahil dito sa topic ito, naalala ko yung sinasabi ko kanina, tingin ko mas naging magandang halimbawa to. Di ba yung ganyang yaman, dream life nga yan. So dahil dream life yan, nandun siya sa dream life, hindi ka umaastang grateful na nandun ka sa dream life na yun. Yun yung pinopoint ko kanina ko ba, papangarapin, wow, daming pera, gusto ko yan, gusto ko yan. Pero kung titinan mo kung gaano siya ka-bad trip, parang ayaw ko na yan. Ayaw, di ba? Parang ayaw ko na mapunta dyan. Nasa iyo eh. Nasa iyo, pero bakit galit ka palagi? Di ba? Maangas yung pagkamayaman niya, no? Hindi Hindi mo papangarapin. Hindi na tanga ko ganyan ugali ko tapos dahil marami kong pera parang let me think about it muna. Oo, di ba? Oo. Sino kaya idol na medyo... Okay, doon naman tayo sa positive. Sino kaya idol na medyo Positive. okay yung pagkamayaman niya? Oh, ako. Idol na pagkamayaman? May sagot na ako. Sino? 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 Andrew Tate, kaya nga talagang Sa nag-resonate. Pinas, sa Hindi, local. Pilipinas lang, Pilipinas. Pilipinas. Wala akong naisip sa Pilipinas. Yung cool yung pagkamayaman niya pa. Kasi wala akong masyadong nakitang transparent eh. Pagdating sa mga prominenteng tao sa Pinas. Sabagay. Iba yung transparency kasi ni Andrew Tate. Kaya kaya kong Hindi transparent yung mga local Di sila actors natin, no? Di sila Oo, kasi transparent. siyempre alam mo naman, nakakabulin sila. Ayo. Hindi kasi gago din kasi mga tao dito, no? Kaya si Andrew Mahirap maging transparent dito. Kaya si Andrew Habulin Tate, ka. napupusta ko na gusto ko to. Transparent siya eh. Gets mo na eh. Pero yung Tama iba ka kasi dun. dito, sa face value, madali na tayo magturo. Ah. O Ding Dong Dantes. O, Ding Dong Wala Dantes. ka nga ma-point out dito, no? Na, Transparent. Oo. Kaso hindi na ako lalayo. Sige, dito na lang tayo sa mga tropa natin. Kay Frank. Okay, chikot ni Frank ha. Pero hindi pa siya FU money kagaya ng nila Oh, Nino. kuya. Oo. Na pinag-usapan niya natin kanina. Na may helicopter, may yate. Hindi naman ganun ka si Frank. But I would say, kapag naabot niya yung ganung yaman ni kuya, ni Jacket, I would say maangas siguro to na cool na masasabi mong ano. 'Di ba? Pwede, Hindi pero... siya magiging kagaya nun ni kuya. Ni kuya. Ito ka na masabi. Pero pero ikaw, gusto mo ba maging gano'n? Magkaroon ka ng helipad, magkaroon ka ng eroplano? Gusto mo pa ba yun? Oo, ikaw yung pagkakaloob ng Panginoon Sa simple, eh. pero sa simpleng sagot lang naman Simple, siguro kung palalawakin mo pa baka magbago pa. Pero sa ganyang context, oo. Uy, pagkakaloob. Pero alam ko na sa pagkakilala ko sa sarili ko, 1 month lang ako nun excited eh. Oo, tama. Yun nga yung gusto ko sabihin eh. But, magpe-flex ako. Gamit sa pagtulong. Boy, poverty corn. I-type nyo lahat yan sa comment section ko. Talagang pamumudmuran ko lahat ng mga kailangan pamudmuran. Bibidyoan ko talaga. Oo, kahit sabihin nilang poverty corn yung ginagawa mo, wala akong pakialam sa inyo. Basta mayabang ako yung kayabangan ko. Yung mga nangangailangan, di ba? Nasunugan. Walang problema. Padala mo. So, survive kayo ng ilang buwan dyan, maka-get up ulit kayo. Ikaw pre, yun dun sa tanong mo, yung sa helipad, bakit? Anong naiisip mo dun? Kasi, dati, nung meron akong client, sabi ko sa Ako kanya. na meron ako helipad eh. Hindi. Meron akong client, sabi ko, boss, okay naman yung yung life mo. Bakit hindi ka kumukuha ng ano tag dito yung, ano yung bakasyonan? Stay villa, Villa o Rest house. Rest house. Sabi ko, ba't di ka kumuha ng ganun? Di na kailangan. Sabi niya yung rest house na yan. Pupuntahan mo lang 1 beses, 2 beses yan. Ayaw mo na. Hindi mo ma-maximize yan. Meron ka aeroplano, meron ka helicopter. Hindi mo ma-maximize yan. Talagang gastos na lang yun eh. Ang ma-maximize mo is kung paano mo, kung saan ka pupunta, yun na importante. Tsaka kung sino yung mga taong mamimit mo. Tapos kung mahilig ka sa chicks, yun ma-maximize mo. Sa Pero bagay. yung mayroon kang, ano na lang yan, flex mo na lang yan. Oo nga, no? Kaya pag sumagad yung yaman mo talaga, pag sumagad yung yaman mo, kasi baka hindi nyo na siya i-treat na special kasi kahit naman ngayon, Normal na sa'yo yun eh. yung pagka-travel, normal na. Pero pag sumagad talaga yung yaman mo, yun na yung pinakamasayang gawin eh. Mag-travel ka, sagad pera mo. Kumbaga, All around the world na. around the world, nag-i-splurge ka, wala talagang pagtitipid. Kung naubos mo naman na yun, yung time na mag-travel, baka naman malungkot ka na. Parang GTA, maboring ka na. Wag yung hirap ubusin nun, pre. Hindi, yung buong mundo ba, pag nalibot mo na, Ang hirap ko yun. Keso yan. Feeling ko mahirap yun, mauubos yun. hindi mo naman isasama yung mga countryng tangina. Yung mga walang kwenta. Oo, so konti lang yan.
So, pumunta pa rin sa helipad. Pumunta pa rin sa helipad kasi Hindi. nagsawa ka, nag-travel Napanood ka ko yung na. kay Dan Bilzerian, sabi niya. Oo. Sabi niya, yung meron kang sabi niya, last time bumili ko ng ng Lamborghini or ng Ferrari. Puta, pinatakbo ko lang na ilang beses, tapos pagkatapos na, binenta ko na. Nagsawa na siya. Nagsawa na siya kasi sabi niya, ang totoong happiness, yung sabi niya, yung nag-i-smoke kayo ng mga tropa mo, yun daw ang pinaka the Tangina, best no? moment ng buhay niya. Talaga, in-stop ko pa naman pag-i-smoke. Hindi, pero para sa akin, tangin na kasi hindi namin na-experience pa yung may Ferrari eh. Oo, di pa eh. Kanya nasasabi yun. Di ba? Parang Tangina. ganun eh. Kaya para sa pero nag-agree ako dun sa sinabi niya na yun, yung kung ano yung small things, yun ang mas masarap, yun ang mas masaya Pero alam mo, bilang lalaki. Hindi mo na kasi mabibili ng pera yung moment na yun, pre. Yun, oo nga. Ibibigay ng kusa ng barkada mo yung kung gusto ka nilang kasama. ako pre, yung pagkakaroon natin ng yung kotse, big bike, parang patikim na yun sa ganung buhay eh. Kasi nung maliit ako, pangarap ko talaga ang Big bike. Big bike. Ngayon nagkaroon ako, tingin ko yun din talaga lang ang Yun lang pakiramdam din nun. yun. Ibang price range. Yun, ikaw nakita kita kung kano to ka sa'yo nung bago yung motor niya, pero wala na. Tapos, Hindi ko naman nagagamit na ngayon. ganun talaga, I think, yung life. Pero, Ah, bibigyan ko pa rin yung chance ng sarili ko na maranasan muna. Sa Oo. Yeah, Oo. of course. Oo. Kasi ang pangit naman kung ngayon tayong apat magde-decide agad na hindi naman tayo magiging masaya, huwag na natin kunin yun. No, pare, kunin muna natin. I-enjoy muna natin. Parang Oo, ganun. tapos saka tayo magsabi na, oo nga, Josh, suplado, nakakasawa ka. ako nakaisip na ako kung paano magiging masaya yun. Diba, may pang helipad na ako. Helipad, gagamitin ko siya. Tapos, mag-aaral ako para paano gumamit ng parachute. Mag-eject ka, tapos parachute. oo. Ayan. Sawa na ako sa helicopter. Papasabugin ko na yun. Parachute na ako. GTA yan. Bo! Hindi, alam ko na yan. Puta, yun ang Naalala ko literal na yun. sunog pera talaga. Naalala ko na kasi nga. Sunog pera. Ang tawag pala doon, hedonic adaptation. Kung narinig yun na, hedonic adaptation. Ano nga, paliwanag. Yung excited ka maramdaman pag yung bagay na wala ka pa, pero nung naandun ka na, yung meron ka, parang bumabalik ka sa dating default mo. Laging ganun, no? May Diba, dopamine tama, lang. sinabi mo sa kanya, meron kang bagong big bike, tuwa ka. Pero after that, after a month or two, parang, kagaya mo, sabi mo kanina, siguro yung, may enjoy ko lang yung mga isang buwan. Oo, mabilis lang yun. Kahit sa new cellphone na meron ka Yes. maglit lang. Pero ganun talaga, I think, yung life. Pero one thing for sure lang sa akin, pag ako nabiyayaan ng ganun kalaking pera, mayabang talaga ako, tutulong ako. Tutulong ako, pero gusto ko ipapakita ko sa buong Pilipinas yun. Anong klaseng ugali yung ganun? May ganun akong, Yung magbibigay ka ng bigas? Oo, lahat, pero gusto ko nakikita yung lahat mga hayop kayo. Performative male. Performative? Yung mga nagagalit sa akin, ang inilalo silang maiinis to, ba't ko ginagawa yun? Oo nga, kaya sila magagalit kasi makikita nila yung big boss ng performative male. Oo, totoo yun, Diba? totoo yun. Tapos mancha-challenge ka ngayon. Siguro doon ako pupunta, para Mr. Beast type na magpapalaro naman ako ngayon. Pwede yun. Gusto ko gumawa ng history na palalabasin ko lahat ng deadly sins ng mga hayop na tao. Ayaw mo yung parang ginawa ni Sir FLM? Ano yun? Yung parang namimigay ng Ng bigas. kabang-kabang bigas. Tapos mancha-challenge ka. Ano tawag doon? Ayoko pumunta dyan, pare. Anong challenge? Anong challenge? Di ba nung pandemic, Oo. yung mga Mayaman challenge daw. Mayaman challenge. Yung parang ganun. challenge siya sa mga Hindi na, sarili ko na lang. Hindi ko na Oo. itadama yung ibang mayaman. Totoo ba yun? Magkakaroon ka pa ng Hindi kalabang ko kasi. alam. Nabalitaan ko lang. Bala sila, basta Hindi, ako totoo, pera ko lang. nakita ko yun. Hindi, may nakita ko sa comment section eh. Hindi niya naman daw pera yun, sabi sa comment section. Sabi ni mga gago, may nag-donate daw kasi na OFW para na-accumulate lahat, every country. Total of 8 million. Laki. Tapos parang portion lang daw doon yung pinamigay na bigas, portion of million lang. Tapos yung other M's parang pinang-campaign nata. Tapos kinita lang yung sa isang buwan. What more yung mga following months pa na Oo, marami. parang ganun. Sabi lang naman yun, hindi natin sure. Nakaisip ako ng na bagay na maiahalin tulad mo sa pag-purchase ng mga mamahaling bagay. Pero yun nga, saglit lang, wala na rin naman. Na bagay na nangyayari na sa akin. Hindi. Pero, ang specific, Hindi, para tama. Nahive siya sa sarili niya. Hindi, kami dapat mag-ay sa'yo. hindi kasi nayabangan kasi ako sa sinabi ko. Nayabangan ako sa sarili ko. Kaya inay ko yung sarili ko. Sarili niya. Nayabangan. Hindi kasi, ito nga. Ikaw naglagay na sarili mo. Hindi kasi, nababagit ko to kay Josh eh. Nakukwento ko to sa kanya eh. Na, gumastos kami medyo may pagkabobo pero lumabas pa rin yung financial capability kaya
nagagamit ko pa rin yung kwento yun hanggang ngayon. Naggumasos kami sa spa, nag-business kami ng spa. Tapos pa-call. Hindi ko na alam kung... Dapat ka rep, no? Rep. Gumasos kami ng 750,000 doon. Oo. Tapos nalugi lang Kaya ni naman. Josh, kaya ni Josh. Hindi siya kasama. Ako lang. Yun, nalugi, wala na siya ngayon. Pero sa kwentuhan, pati pagkakwentuhan ko babae, lagi ko nagagamit yung Angas mo nun. Oo. Lagi ko nagagamit. Kaya siguro ganun na lang talaga yung pagyaman. Kaya ka bibili ng mga sports car, bibili ka ng yate. Wala ka nang pakialam kahit malugi yun kasi para ikukwento mo lang. Bumili ako eh. Pang-validate lang talaga yun. Tingin, kaya nga lagi dyan babagsak yung sinabi nila na nasa isang island ka. Tapos lahat ng pera nasa iyo, lahat ng pwede mong bilhin pwede. Pero tanging ikaw lang yung nandun sa island. Ano yung pinakabibilin mo talaga? Lamborghini ba? Hindi. Traktora para makaano ka ng mga kahoy. May enjoy eh. Kung ang bibili mo doon yung necessary. Kung anong kailangan mo lang. Oo. Pero since ibabalik kita sa city, anong bibili mo pag Hindi nasa ba lahat ng pera? Hindi ka naman bibili. Oo. Kasi may validation na. Doon sa island na binigay ko sa'yo, wala kang validation sa ibang tao. So hindi ka magdalambo. Ang bibili mo doon yung kailangan mo. Anong tawag yan sa ano na yan? Wala. Validation lang talaga. Pero masarap kasi sa feeling, kaya bibili pa rin ako. Hindi, I mean, may title ba yung kwento na yan? theory yan, Wala theory Parang tawag. theory lang na uhaw talaga tayong lahat sa validation. Human nature naman Totoo talaga rin, eh. pre. Totoo rin. Kaya nga, yung papapansin, human nature talaga yon. Kumbaga, ituturo lang na lahat tayo papansin talaga tayo. Lahat tayo, Dating narcissist tayo. Tingin ko rin. Hindi ka mapapasok sa ganitong trabaho. Hindi ka tatagal kung wala kang narcissism sa katawan mo. Meron talaga dapat. Nakalimutan ko sabihin Pero ko. narcissist na may pagka-aware. Parang gano'n. Aware ka. Ang mahirap kasi pag narcissist agad ka nang wala kang awareness. Hindi mo alam, no? Too much na, no? Tapos, low IQ na yung labas mo eh. Magiging parang, ano ka na, entitled ka na, no? Entitled, self-centered, Yeah. hindi ka na nakikinig. Buladas ka na lang, wala ka namang Bulag ka na sa, Yeah. sa sarili mong, kaalaman, parang ganun. ilang beses tayo nakamit ng ganun eh, na narcissist na walang self-awareness. Gago, tol. Ang hirap i-deal. Hirap kausap yan. Ayun, naalala ko na human nature yung maging papansin. Pero yun nga, kinu-call out lang natin pag ang pangit ng pagdadala ng pagpapapansin. Tapos, isang halimbawa, kaya talagang solid yung gamit ng mga social media accounts. Kaya patok siya sa sangkatauhan. Kasi kailangan talaga ng human nature talaga yun. Magtatangkilik at magtatangkilik tayo nun. Kaya sinasabi namin ito, kung 2026 na, iba pa rin ang tingin mo dyan sa mga pag-post-post sa social media. Nakakahiya. Hindi yan kailangan ng business ko. Tanga mo, bubo ka. Need na yun eh, no? Naging need na ngayon yun eh. Pero yun, no, sobrang maganda yung topic na yun. And isa lang naman ang pinaka-point ng video na yun is importante bilang lalaki yung health mo, syempre. Actually, kasi talagang tayo pinakamabigat na responsibilidad sa mundo. So talagang health ang importante, talaga number one priority. So huwag niyo papabayaan yung mga pare. Leave a comment down below, no? Kung anong mga steps ang ginagawa nyo ngayon para mapanalagaan ang health nyo, no? I-share niyo yan sa baba, baka may marami rin tayong matutong mga viewers dyan. So, again, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. At this Food Podcast with Sublado Modo. We'll be right back. Pew, pew, pew. Triple Gun! 53. Last one? Last one. Kaya pa? Okay. Pero wala kayong traffic pag gawin. Palamigin lang natin ng 5 minutes, stretching kayo. Wala nang antok. Pre, Ganda ng traffic. sa daw, pag doon ka na sa CapCut, tapos since nagpuputol yung mic, pag ayaw magtapat ng pangalawa, bawasan mo yung bago minsan. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etase, Ego, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabot
tama na